Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yun guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so tignan natin guys, kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Okay, tabi muna natin to. Kanino ba itong love reading? Inner awareness. So, nakikita ko dito guys, dito sa connection nyo ngayon ng person mo, is sobrang nakikita mo kung ano yung mali. Sobrang nagiging balance ka, no? Ayan, may mga napapagod na dito. Pero parang nilalaban pa eh. Yun nga lang guys, nagsiset na ng boundaries. Kahit nasabihin na natin na inilalaban pa rin itong relasyon na to. Okay? Pero doon na sa point na may napapagod na. Okay? Pwedeng ilang araw na rin kayo guys hindi nag-uusap ng maayos. Or talagang hindi kayo guys nag-uusap. Wala kayong matinong communication na tong taong to. Tingnan natin. Meron tayong slow down. So, sinasabi lang dito guys na huminahon, mag-relax. Siguro hindi mo na kailangan pang isipin na tong person mo. Ang kailangan mo dyan is mag-relax, no? Ang kailangan mo is pumunta ka dun sa lugar na hindi ka may stress or hindi mo may isip itong taong to. Okay? Siguro mag-me time ka muna. Tapos dun ka mag-isip ano yung plano mo dito sa relasyon na to. Kasi parang may gusto nang bumigay talaga dito ng tuluyan pero nagtitiis pa rin. Meron tayong nurture. So may nakikita ko dito guys, medyo nagiging sensitive. Oo, nagiging sensitive dito sa relationship na to. Okay? Feeling ko kasi konting salita lang, hindi lang magandang pakinggan, naiiyak na, nasasaktan na, mabigat yung kalooban. Okay, pwede kasi guys na nandun na sa point na parang hindi na-deserve itong relationship na to. Okay, hindi niya na-deserve ito, no? Kailangan niyo na talaga, guys, let go. Kailangan mo nang umalis sa ganitong klaseng relasyon na sobrang toxic na. Kaya nga nagiging aware ka na dito, eh. Meron tayong fed up. Ayan, pinakita na naman, guys. Pagod na talaga. Okay? Pero guys, parang itong relasyon na to, sobrang nakakabaliw, nakakapraning talaga siya kung iisipin mo, no? Parang hindi niyo maintindihan paano ka nalaki sa ganitong klase ng relasyon. Okay, ayan. Sa mga napapagod na dito, guys. Tanungin mo yung sarili mo, bakit ka pa nagtitiis? Okay. Pwedeng pagod ka na sa trabaho, tapos napapagod ka pa sa relasyon mo. Pagod ka na sa lahat. Parang nagpatong-patong na siya. Pagod sa obligasyon, pagod sa trabaho, pagod sa karelasyon, obligasyon, sa mga bayarin. Pagod ka na dito. Okay, tignan natin. Yung person mo relieve. Nakikita ko naman dito guys na ikaw yung nagiging niya. Parang comfort zone, charging station. Ganon ka nakikita ng person mo. Pero, malakas kasi yung energy na mas nafe-feel niya na itong relasyon na to. Hanggang dun lang, no? Pwede kasi may benefits talaga siya sa inyo. O pwedeng takot siya sa judgment kung bakit nag-i-stay. Takot siyang mahusgahan. Natatakot siya guys na parang siya yung parang tawag doon, balikan ng mga tao.
ayaw niya guys na meron siya maririnig na negative sa ibang tao. Pero yun yung ginagawa niya. So iba sa inyo guys, malinaw na wala kayong pag-uusap ngayon. Parang ilang araw na kayong nagtatalo netong taong to. Parang ilang araw na rin kayo guys, hindi nag-uusap. So nahihirapan yung kalooban. Ang bigat-bigat sa kalooban. May distance eh. So baka meron kayong parang LDR. Meron tayong protect your feelings. So, ikaw, mas iniisip mo yung nararamdaman mo. Kasi hindi ka pwedeng masaktan. Hindi ka pwedeng maapektuhan dito sa pagsasamang to. Kasi meron kang ibang kino-consider. Okay, using lang to guys. Ayan. Meron kang ibang kino-consider kung maapektuhan ka dito sa pagsasamang ito. Though, nasasaktan ka na. Pero, siguro, hindi mo masyadong iniisip. Meron tayong you are deserving. Meron tayong fear of abundance. Okay? So, yun yung malinaw na nakikita ko dyan, guys. May takot. Fear of abundance, eh. May takot ka dito na baka maubos ka, maubos yung opportunity na meron ka ngayon na inilalatag sa inyo ng universe. Dahil sinasacrifice mo yung future mo para sa taong to. And kung makikita nyo, marami pang opportunity, ang daming magagandang pwedeng mangyari sa inyo. Pero, bakit nag-i-stay ka dito sa relasyon na to na wala ka namang napapala? Puro sama lang ng loob. Okay? Tignan natin guys. Meron tayong Page of Cups. So, atong taon to guys, gusto niyang mag-reach out. Gusto kanyang kausapin, gusto niya linawin sa inyo lahat. Ayan yung energy niya. Okay. Gusto niyang maliwanagan. Gusto niya ng closure. So, yun nga lang guys, natatakot siya. Natatakot siya na lumapit sa inyo. Yusin ko muna to guys. No? Wait lang. Okay? Natatakot itong taong to na lapitan ka. Natatakot siya na baka magkamali siya. Pero medyo makapal nga yung mukha na itong taong to kasi kahit ganun yung nararamdaman niya, na may takot na, alam niya na kung ano yung magiging resulta. Nag-offer pa rin eh. Okay? Magraran sa inyo itong taong to guys, tapos ikaw yung i-blame niya sa mga maling action na ginawa niya sa buhay niya. Ikaw yung i-blame niya kung bakit ganito yung kinakahantungan ng relasyon yung dalawa. So, medyo tawag doon, may pagka-gaslight, no, yung ginagawa niya. Kasi, siya naman ang gumawa nun eh. Siya naman nag-decide na ganun yung gawin niya sa buhay niya. Tapos, ikaw pa yung sisisihin niya. Ikaw napilit lang naman siyang tinatama. Okay? So, I think may manipulative na ginagawa, no? Medyo manipulative tong person mo. Tinatry ka niya, guys, i-manipulate. Meron tayong The Chariot. Ayan. So, ito guys, may nakikita akong travel sa'yo. So, pwede kasi guys na nasa abroad ka. May nakikita rin ako guys para magte-take ng bar exam dito. Baka nasa review center or kahit sa bahay lang nagre-review kayo. Okay? So guys, siguro, unahin mo muna yung future mo. Unahin mo muna yung ambition mo bago dito sa relasyon na to. Kasi sobrang madidistract ka kung meron kang ibang iniisip. Okay? Distracted sa'yo itong taon to. Meron tayo guys, 6 of Cups in reverse. Hindi naman guys marunong tumanggap ng pagkakamali si person mo. Kasi ikaw yung iba-blame niya sa mga maling ginagawa niya. Na ito yung naging resulta sa relasyon niyo. Baka kasi guys, nag-fail siya doon sa gusto niyang gawin sa buhay niya eh. Okay, hindi naging successful. Tignan natin guys. Oh, may ending. So, eto ha, kung makikipaghiwalay ka o nakikipaghiwalay siya, nararamdaman ko na may habol pa rin. Nararamdaman ko na maayos pa rin.
Kahit na sabihin na natin, nakipaghiwalay na madam eh. Blinak na ako madam. Hahabol pa rin to. Kasi naka-reverse yung the tower. Kung nakaganito sana. Okay? So, malinaw na pinapakita sa akin guys na yan, pwede ngayon or sa mga susunod na mga araw, may pagpaparamdam na gagawin. Meron tayong the world. Pero ito kasi pinipilit mo na mag-move on. Ayaw mo na masyado maapektuhan pa. Pero siya kasi guys nag-aantay. Okay? And so may takot kasi siyang nararamdaman lalo na sa kanyang source of income. Pwedeng iniisip niya na kung ikaw ba yung uunahin niya o yung career niya. Kasi marami siya guys siguro binabayaran monthly. Marami siya responsibility. So isa yun guys sa mga kino-consider niya ngayon. Pwedeng mabagal yung kilos niya kasi inisip niya muna na tapusin o unahin mo na itong mga importanteng bagay. Ganun eh. Pero kasi ikaw, nagmo-move on ka. Siya kasi inisip ka pa. Ayan. Okay? So, kung ikaw, nag-iisip ka, ba't ang tagal naman niya? Kasi inisip niya yung yung pera. Kasi kahirapan sa pera to. So, yung malakas ang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Tignan natin, guys. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Ambition. Jealous. Oh, nagselos naman pala to. Siguro guys, sumasobra. Sobra siya guys sa pagiging seloso, selosa. Nandun sa point na nagiging selfish na talaga siya. Like, masyado kanya guys kinokontrol. And dumadating sa point na nagiging toxic na siya at baka siya na yung gumawa nung mga binabato niya sa inyo. Kasi ganito yung ginagawa niya. Okay, ayan. Mataas ang ambisyon nitong taong to para sa'yo at sa connection niyo sana. Okay, so medyo seloso. May pinagsiselosan siya guys. Ayan, meron siya pinagsiselosan sa'yo eh. So sa mga nakakausap mo, sa mga nakakasama mo, pwedeng hindi niya lang guys gano'ng pinapahalata. Ayan. So tignan natin guys, ano naman ang tingin. Ano yung tingin? May person sa'yo. Meron tayong courage. So, sa nakikita ko dito guys, siguro, nandun sa point na ikaw yung nagiging lakas niya. No? Kasi ito malakas tong si Leon eh. Ito malakas pa rin yung sun. Exchange energy. So, feeling ko gusto niya guys ng support dito. No? Gusto niya na supportahan mo man lang siya or ikaw. Siguro yun ang kulang sa relasyon nyo. Yung supportahan nyo yung ambisyon ng bawat isa. Kasi sa halip na supportahan ang iniisip, ay baka pag naging successful to, parang yun yung magiging escape niya. Para tumakas to sa relasyon. So, kung ganun yung mindset guys, hindi talaga kayo guys aangat parehas. Kasi ang umihila sa inyo parehas is kayo parehas. Hinihila nyo pababa yung isa't isa. Dapat, ini-encourage ka ng person mo, ini-encourage mo din siya. Ganon. Okay? Support nyo lang guys yung bawat isa. Ano naman yung magiging plano niya sa connection yung dalawa? Meron tayong fear. So, takot siya sa inyo. Takot din siya guys na maputol ng tuluyan itong relasyon na to. Takot din siya na lumayo ka na ng tuluyan. Ganyan. So, ayan. May takot din siya guys na nararamdaman dito. Okay? And baka hindi ka aware, umiiyak din sa'yo itong taong to. Okay? Lalo na sa mga no contact ngayon. Outcome. Meron tayong slowdown. So, ito guys, energy ng person mo. Kailangan niya lang huminahon. Oo. Kasi, malinaw yung nakikita ko sa kanya na lagi siya guys nagpapadala sa bugso ng damdamin niya. Okay? Mabilis magalit. Pwede naman guys na, ano ba, pag kinakausap,
ginakausap mo siya, lagi siyang galit. So, yun yung kailangan niyang baguhin. Baka hindi rin kayo nagkakaintindihan. Zodiac sign, and tignan natin ha, baka, ayan, birthday nila. Okay, meron tayong Scorpio, Cancer, Virgo, Sagittarius, Leo, and Aries. Then, yung date ng kapanganakan is pwedeng 31, 13, 2, 6, 2 or 6, 26, ganon, or 1, ayan. I-shuffle nyo na lang guys, no? Yan yung number na lumabas. Okay, then yung zodiac sign is Virgo, Scorpio, Cancer, Sagittarius, and Leo. Diba? And Taurus, Capricorn, Leo, Aries, Virgo, Sagittarius, energy. Tignan natin guys. Ayan, kung tumugma sa inyo guys, ayan. Energy ng person mo yan. So yun naman, ano yung nararamdaman mo? Ayan, forgive. Actually, napatawad mo na siya. Wala ka ng any bitterness na nafe-feel kasi siguro mas naunawaan mo siya kaysa magalit ka pa sa kanya. Or, ang gusto mo lang naman talaga kasi is may mabago sa kanya or parang i-enhance niya yung sarili niya, no? Parang tulong mo na rin sa kanya eh. So, pinapatawad mo siya rito, pero ang gusto mo is matulungan din siya. Okay? Ano naman ang tingin mo sa person mo? Shame. Puro siya guys, ayan, tugma doon sa pinakitanong card, diba? Ikaw yung sinisisi niya, kung ano yung kinakahinat na ng relasyon nyo. And gano'n yung nangyayari. So baka ikaw guys ay namamanipulate na talaga ng person mo kasi wala kang galit na nararamdaman. Bagkus pinapatawad mo pa siya. So pwede may iba dito nagbubulag-bulagan doon sa relasyon. Ayun no, kahit sinisisi ka na ng person mo, nadadala ka na parang, oo nga, tama nga siya. Naniniwala ka sa taong to. Okay? Ayan, no, sinusumbatan ka, may mga masasakit siyang salitang sinasabi sa inyo. Ramdam mo naman kung ano yung ugali niya. Masama yung ugali niya, lagi nakasigaw. Okay? Tignan natin. Ano naman ang magiging plano mo? Ayan, lumabas bigla. Siya lang yung nakaganon. Relieve. So, ito kasi guys, relieve. Alam naman natin. Parang ano dito guys, let go or pinalaya, nagpaubaya. So, pwede rin naman guys na ni-release. Okay? Pwede rin naman guys na bago mo sabihin or nung sinabi mo na lahat ng mga nararamdaman mo, rant mo dito sa relasyon na to, is parang ready ka nang i-let go siya. So, parang ngayon ka lang magsasalita. Okay? So, yun yung nakikita kong plano mo dito is, gusto mo guys na may pag-uusap pa rin kayo. Tignan natin ano naman yung outcome. Meron tayong bottled up. Bottled up. So, ang nakikita ko rito guys, punong-puno ka na. Okay? Punong-puno ka na pala eh. Bakit? Ayan no. May reconciliation. And ikaw magpapatawad. Pwedeng maayos pa ulit. Diba? Napupuno ka na pero magpapatawad. Grabe to. So, tignan natin guys yung zodiac sign and birth date mo. Okay? Okay, meron tayong Aquarius, Pisces, Gemini, Taurus, Aries, Cancer energy, and yung birth date is pwedeng 23, 21, 12, 14, 4, 1, 6, or 5. Ayan yung birth date. And ito yung month. Birth month. Okay, tignan pa natin. Scorpio, Virgo, Sagittarius, Leo, Capricorn, and Libra energy. So, tignan natin saan napatungo itong relasyon na to. Anong kakahinat ng yung dalawa.
Meron tayong 6 of Wands. Ikaw kasi nag-aantay ka ng suyo. Nag-aantay ka na parang bumawi siya or ligawan ka. Ulit, no? Or ikaw yung manligaw. Basta nag-aantay ka, wala kang gagawing hakbang. And siya nag-aantay din. So, parang antayan lang kayong dalawa. Okay? So, sino magbibigay dito? Kailangan may mag-adjust. Temperance. Kailangan may mag-adjust dito para matuloy na yung pagpapatawad na yan. Okay? Pero wala kasi nakitang gagawa pa ng hakbang dito. So, siguro, tiis-tiis muna kayo dyan. Okay. Love, advice, soulmate. Soulmate mo pala to eh. Release your ex. So, ayan. Feeling ko talagang gusto nyo nang i-let go ang isa't isa. Pero may scenario dito na parang magkakaroon guys ng ugnayan talaga. And pay attention to the red flags. Oo. Siguro kailangan guys, ialis nyo na sa sistema nyo kung ano yung toxic doon sa relasyon. Ano yung nagiging cause ng toxicity. Okay? Kailangan nyo guys solusyonan. Hindi nyo guys kailangan na magtalo dito or pag-awayan pa yan. Mag-usap kayo. Okay? So yan guys. Ito lang pong inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you. Bye-bye.